Yun, what's up? Magandang araw mga tropa. Kosang Donji nga pala to. At etong video na to para sa mga beginner sa Foodpanda Rider app. At pag-uusapan natin dito ay usual na tanong ng mga beginner. Kasi naging tanong ko rin to sa sarili ko nung bago pa lang ako. At ang dami kong hinahanap na sagot sa YouTube, sa Google. Ang daming videos, ang daming nag-e-explain pero medyo magulo yung karamihan sa kanila, ang hirap intindihin. At pati yung wala na pala nung yung mga computation kasi may bagong update si Foodpanda na naka-compute na siya. Yung less 2% na yun. Nakita ko kasi parang tinanggal na nila yon. So hindi mo na kailangan mag-compute. Ngayon, ito yung topic natin para sa mga baguhan dyan tungkol sa schedule sa Panda Wallet, cash collection, paid online, at ang pagre-remit. Pati na din itong sa auto-accept. Pag-usapan natin, umpisahan natin dito sa schedule. Papakita ko na lang dyan sa screen kung paano. Pipili ka ng session mo. So sa pagpili ng session, may kita mo dyan yung mapa. Dyan sa mapa na yan, may mga flags. I-click mo yung flags na yan kung taga saan ka. Halimbawa, taga Caloocan ka, QC, Makati, ganyan, may kita mo. Yung kulay blue na bilog na maliit, yan yung location mo. So kung magta-time in ka, ang pipiliin mo yung location na kung nasaan ka. Kasi hindi ka makapag-time in kapag ka nandoon ka sa pinili mong area tapos wala ka doon. Ganon lang kasimple yun. So, basic. Okay, punta naman tayo sa mag-umpisa ka ng bumiyahe. Huwag kang mag-alala kasi meron tayong pondo na 2.5 sa ating Panda Wallet. Wala kang aabunuhan sa mga deliveries, wala kang babayaran, basta't mag-accept ka ng order. Kapag ka naka-accept ka ng mga cash collection at sobrang umabot na siya ng 2.5, magkakaroon naman ng warning galing kay Foodpanda. Ino-notice ka niya na naka-cash block ka. Ibig sabihin ng cash block nun, lumagpas ka na sa limit. Pag cash block na, ibig sabihin nun, wala ka na makukuhang order na may cash collection. Puro paid online na yan. Sa paid online naman, huwag ka mag-alala kasi pera mo yan. Kita mo yan. Sa'yo mapupunta yung mga paid online na yan. At saka hawak mo na naman na yung pera, wala ka nang poproblemahin kasi may mga cash collection ka na. Ngayon, sa pagdating naman sa pagre-remit, halimbawa ang schedule na pinili mo ay 3 PM to 8 PM. 3 PM to 8 PM, so gabi ka na matatapos. Pagkatapos ng session mo, may makikita ka doon na parang message galing kay Panda na kailangan mo mag-remit within gantong oras, 24 hours ang binibigay niya. Huwag mo masyadong alalahanin yon kasi magre-refresh naman siya kinabukasan ng umaga. Alam ko 7 AM nag-i-start na mag-refresh. Pagka nag-refresh yan, magre-reflect sa Panda Wallet mo na nakaltas na yung kinita mo doon sa negative mo. Ngayon, halimbawa ang lumabas na total sa i-remit mo mga 1.4, halimbawa 1.4, ganyan. Ang gawin mo, mag-download ka ng Click app sa Play Store. Papakita ko na lang din dyan. Pagka na-download mo na yung Click app, kunin mo yung NF code mo sa Foodpanda Rider app sa wallet. Makikita mo doon may cash out. Click mo yung cash out, lalabas yung NF code mo, i-copy mo yan, tapos balik ka kay Click app. Pagbalik mo kay Click app, ilagay mo yung NF code mo dito sa may referral ID. Paglagay mo niyan, ilalagay mo naman sa baba ang contact number mo at sa pangatlo naman yung total na i-remit mo, na babayaran mo. Halimbawa 1.4. Magpasobra ka ng konti, gawin mong 1.410 o kaya 1.420, bahala ka na. Basta sobra, basta wag lang kulang. Okay, maliwanag yon. Paglabas ng barcode, ipa-scan mo kay 7-Eleven, tapos magbabayad ka na. Kunin mo yung resibo kasi yan yung proof of payment mo. Itabi mo lang hanggat hindi mo nakikitang nagre-reflect kay Foodpanda na okay na yung na-settle na yung pagre-remit mo, itago mo lang yung resibo mo. Ngayon kung nag-reflect na siya at nag-positive na ulit yung Panda Wallet mo,
safe ka na, okay na. Pwede mo na itapon yung resibo na yan. All goods ka na. At ito nga palang isang bagay na gusto ko ding sabihin para sa mga beginner. Kung halimbawa bumiyahe ka at lahat ng mga natatanggap mong delivery ay puro paid online, wala ka nakukuha cash collection. Ang mangyayari niyan, kasi nangyari sa akin to sa isang buong shift, puro paid online ang nakuha ko. Umabot ng 700 plus positive ang laman ng Panda wallet ko kinabukasan. Kinabukasan mo pa kasi makikita yun. Hindi siya ora mismo. Kinabukasan mo pa makikita yung positive na yun. At kung nag-iisip kayo kung pwede ba siyang i-Gcash transfer, at malungkot lang sabihin kasi hindi talaga. Magagawa mo lang siyang pera kung babiyahe ka ulit. So kailangan mong bumiyahe ulit para maging pera na hawak mo yung naging positive na pondo doon sa Panda wallet mo. Wala kang magagawa doon sa Panda wallet na yun kundi gamitin mo siya sa pagbiyahe. Yun lang talaga. Pero malaking bagay din siya kasi nangyari sa akin noon 700 plus positive. Then nagbiyahe ako, puro cash collection na kukuha ko. So medyo maliit na lang yung kailangan kong i-remit. Pera mo pa rin, kailangan mo lang talaga pagtrabahuan. Ngayon, ito, tapos na tayo dun sa pagre-remit. Dito naman tayo sa auto accept. Kasi ito, basic lang naman tong auto accept na to. Kung gusto mong pumili ng location, namimili ka ng location na pagdideliveran mo. Halimbawa, malapit na matapos yung shift mo. Halimbawa ako, taga Malate ako. Ngayon, gusto kong pumili ng location na sana yung delivery ko papunta dun sa area ko para medyo malapit-lapit na ako pag pauwi na ako. Alisin ko yung auto accept. Kapag may lumalabas na mga order dyan, huwag mong pipindutin yung X kasi matik yun, magre-record na yun as parang cancel yun. Hayaan mo matapos yung loading na yun, mawawala din yun. Kung papalayo yung location na yun, bahala ka, kung tanggapin mo, nasa sa'yo yan, diskarte mo na yan. Pero kung ayaw mo, hintayin mo lang mawala yan, tapos mag-antay ka ng panibago. Ganyan lang yun. Yung sa auto accept na yun. Pero kung wala kang pakialam sa location, wala kang pakialam kung saan kang lupalop dadalhin yan, on mo yung auto accept kung sana siyang papasok sa'yo yung mga order na yun. Ang problema lang sa auto accept, yun na nga, kasi kapag naka auto accept ka, talagang hindi mo makikita yung location ng customer. Pagpasok ng order sa'yo, ang makikita mo lang doon yung vendor. Malalaman mo lang location ng customer kapag na-confirm mo na yung pick up. Nakapag-send ka na ng photo nung pagkain at na-confirm mo na, doon pa lang lalabas yung details ng customer. Kung saan location siya. At kung paid online siya or cash collection. So, yun. Sana malinaw yung explanation ko para sa mga bago dyan. Alam ko mahirap ang biyahe natin ngayon sa mahal ng gasolina. Laban lang, kaya natin yan. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Basta't masaya tayo sa ginagawa natin, enjoy lang, huwag masyadong mainitin ng ulo. Iwas tayo sa mga away-away dyan sa kalsada. Wala tayong mapapala dyan. Wala na, laos ng mga ngayon, wala na matatapang ngayon. Kailangan natin ngayon dumiskarte, pumera. So yun. Ingat kayo palagi sa biyahe, ride safe at God bless. Sa mga bago dyan, tuloy-tuloy lang. Kosang Donji nga pala, TBS Permanent Truce. Sa mga brown dyan, kamahan tayo pag nagkita-kita tayo sa kalsada. Peace!